It's a beautiful Wednesday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is a program of the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, with the help and support of the Provincial Information Office, headed by Attorney Mary Lou Duca Castillo. So, isa na naman pong negosyante ang ating makakausap sa araw na ito para magkwento ng kanyang journey sa pagninegosyo. The main purpose of our program is to inspire and motivate all of you po na magbukas na rin ng inyong mga sari-sariling negosyo. And we also want you to realize that Albay has a potential of being the most preferred investment area, not only here in the region but in the whole country as well. We can also be an entrepreneurial hub of excellence, and marami po talaga na nagbukas ng negosyo dito sa Albay ang matatawag nating successful. So, malalaman din po natin ang kwento ng ating napakaganda bisita sa araw na ito sa konting oras lamang po. Bago po tayo magtungo doon, gusto kong malaman ninyo kung ano ang aming mission and vision at kung ano-ano po ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa 47th episode ng The Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. As promised, napakaganda po ng ating bisita sa araw na ito. And sorry po, medyo late kami nag-umpisa ngayon kasi napakalayo pa po ng pinanggalingan ng ating bisita. Galing pa po siya ng Tiwi, and of course, marami na ang naghahanda sa magiging Grand Santa Cruzan mamaya at sa mga activities sa Magayon Festival. So medyo natagalan po kami bago mag-umpisa, but we will make most of our time here po. Marami pa rin kami pwede pag-usapan ni ma'am. So let's start. Good morning po and welcome to the program, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, good morning. Si ma'am po ay si Miss Princess Joy Trembrevilla, owner of Alfonso's Cafe, dyan po sa Tiwi, Albay. So, first time po natin na maka-interview ng isang taga-Tiwi. So, kumusta naman po ang pagbukas ng negosyo sa Tiwi? Well, sa Tiwi po kasi, medyo konti pa lang nung time na nag-open kami yung mga cafe, yung mga, may mga kainan naman doon, pero mostly yung mga, like, mga turo-turo lang, mga ganyan. Pero yung cafe po, siguro mga 2 to 3 pa lang kami noon, and then may 2 to 3 existing, and then kami nag-open. So okay naman po ang market sa TV. Okay ang market. Oo, kasi isa si TV sa mga pinupuntahan naman ng mga bumibisita sa Albay. Kasi yung church nga na Milagroso doon sa TV. So, kailan po kayo nag-start ng business?
Nag-start po kami mga July 23, pero nag-soft opening kami mga July 30, like that po. Last year. Yes po, last So, year. pa 1 year Pa na 1 yung year pa na business. po. Yes. Okay. So, kumusta naman po bakit po cafe ang inyo palang naisipang buksang negosyo? Actually, ma'am, nag-start po kami talaga through online. Nung pandemic po, nag-live selling ako ng mga damit. Ako po. Tapos, yung asawa ko po, siya yung taga-control ko siya ang technical support. And then, ako po yung nagla-live. And then, nung time na nagla-live na kami, so, dumarami na rin po yung nagla-live selling ng mga damit. So, parang na-divide na yung mga viewers hanggang sa parang sabi ko, yung negosyo ko na Marami ng kompetensya. Marami na po. So, pero patuloy pa rin po. And then, kami po kasi mag-asawa, mahilig po kami magluto, mag-invento ng kung ano-ano, kung anong nasa fridge, mahilig kami mag-invento. Hanggang sa, naisipan po namin gumawa ng burger. Nag-start po kami sa burger, and then yung drinks po na coffee, na yung instant, nilagyan ko lang ng milk. Sabi ko, try ko kaya lagyan ng ice cream, and then chocolate on top. So, yun po. And from then po, sabi ko, bakit hindi namin i-try i-sell siya through online po. So, nung after pandemic, a month ago, lumipat na po kami sa TV. Kasi po, nandito kami sa Legazpi. Tapos, lumipat na kami sa TV, sa bahay po namin. Tapos, doon po kami nag-start mag-sell ng burger and then yung coffee. Tapos, marami naman po ang nakagusto. Nakagusto po doon. Hanggang sa dinagdagan na po namin ng yung potato bliss, yung parang french fries na may gravy and may mozzarella. Tapos, yun na po, tuloy-tuloy na po. Hanggang sa na-stop ulit po yun. Kasi, pag online po kasi, minsan, di natin alam na kung kailan may benta. Marami, wala. So, hanggang po sa nasisiraan na kami ng mga ingredient. Sabi ko, stop na muna. And then, yun na po. Sabi ko, what if maglagay na kami ng pwesto? Kasi yung ibang customer po namin, much better daw po kung talagang may pwesto kami. Tapos, out of nowhere po, yung kapatid ko po, yung friend niya, may in-offer na place. Maliit lang po ang place namin. Siguro 15 lang po ang kasya. Tapos yun po, nag-create kami ng menu out of nowhere. Yung parang para sa'yo talaga, para sa'yo. Kahit anong mangyari, para sa'yo na ibibigay po sa'yo. So, doon ko po napatunayan na walang imposible pag gusto. Ginusto mo. Yes po. Okay. So, passion ninyong dalawang mag-asawa ang pagluto at pag-create ng kung ano-anong mga out of this world na pagkain na kakaiba at bago sa panlasa. So, doon kayo nakilala. So, sabi nyo, you started with pika-pika muna, burger, fries, and then coffee na sarili nyong recipe. And then ngayon, ano na po yung mga siniserve ninyo dyan sa inyong business? So, ngayon po, nag-start kami na ang drinks namin is 10 na iba-ibang coffee. Tapos, yes po, and then non-coffee yung mga milk-based, and then sodas, and then after that, yung sa menu naman namin sa food, nag-start din po kami ng mga siguro 8, ganun lang po. So, ngayon po, meron na kaming mga marami-rami na po. Mga 20 plus na iba-ibang iba-ibang category para hindi din po mahirapan yung mga customers namin. Naglagay na po kami ng appetizers, fresh potato, mga silog, waffles, tortillas, chicken meals, sandwich, burger, mga franks, and then rice bowl. Ayan po pinapakita sa picture. Diyan po kami nag-umpisa. Pinipicturan ko lang po yan sa bahay. Bago namin i-deliver. Yan po yung mga... Ano po yan? Ano siya, ma'am? Pesto. Yung ginagamit po namin dyan, ma'am, na basil, tanim po ng asawa ko. Wow, organic. Yes po. And then, yung pong lettuce na yan, yung mga nagbebenta po ngayon na hydroponics. Yes po. May isa pong supplier kami na talagang nag-start din po siya sa ilang baso lang. And then ngayon, meron na siyang greenhouse. Wow! Tapos doon po kami kumukuha ng supply sa kanya. Kumukuha po kami doon after mga 3 to 2 days lang. Lista kami agad. Kasi hindi po kami nag-stock ng madami para fresh po talaga siya. May serve.
syempre, iba yung lasa ng fresh at yung dito lang, yung travel time na pagdala ng Yes produkto, maikli lang. So, fresh mong makukonsume yung produkto. And maganda yan, nagtutulungan ng mga negosyanteng nandito din sa Albay. Nagsusuportahan. So, napakaganda at napakalaking bagay niyan sa ating ekonomiya. Ayan. So, ang saya, ang dami-dami nyo nang ino-offer. Yes po. And of course, ginagawa ninyo ito dahil mahilig kayo mag-imbento. Yes. At yung naiimbento nyo ay nagugustuhan naman ng mga tao. So kahit maliit yung pwesto nyo, kita sa picture na Yes po. So, na dinudumog and talagang marami na rin kayong mga parokyano. Yes po. So, magkano po ay yung inyong naging starting capital dito? Siguro po mga nasa 100, less than 100 lang po. Nag-start po, pinaikot lang po talaga namin yun. Kasi yun po, ginamit namin pang puhunan po is yung naipon po namin siya nung nag-online pa lang po kami. I see. Okay. So, rolling, no? Rolling lang po. So, ano yung technique doon? Disiplina? Hindi mo gagalawin yung para sa negosyo talaga? Ganun po ba yung naging ninyo, technique? Anyway, yung nangyari po doon sa aming puhunan, hindi talaga maiwasan po na makuhanan siya ng pang-personal use. Kasi po kaming mag-asawa, parehas po kami jobless nung mga time na yon. Nung nawala yung negosyo kong ukay, una, tapos na yung online naman na pagkain, wala kaming ibang source na pagkukunan. So, minsan po talagang hindi nagagalaw. maiwasan na magalaw po. Pero doon po, nag-start na kami, mas inisip po namin na yung mga kailangan lang muna dapat. Yung mga kailangan ng mga anak namin, yun lang ang i-priority. Disiplina Yes, talaga. disiplina po talaga. Okay. So, parehas kayo business-minded. Saan ang galing itong kagustuhan ninyo na negosyo ang tahaking landas ba? Pag ninegosyo? Yung mama ko po kasi, ma'am, may sari-sari store kami dati sa palengke. Tapos, doon ko po nakita na mas maganda po ang may negosyo. I see. Okay. Pero ano po yung background ninyong mag-asawa? Like, ikaw po? Graduate po ako, ma'am, ng hospitality management sa Mariners. And then yung asawa ko po, HRM, graduate din. Inline naman pala Yes, talaga. So, food business. Kasi si sir ay into managing tapos ikaw naman yung pag-serve, yung Yes, hospitality, yung customer service, yung ganun. Tsaka So, yung, swak na swak yung kayong kapatid ko, dalawa. siya, graduate din ng HRM. Ayun. Tatlo So, po kami sa nakakatulong. business. Ayan, nakakatuwa. Sabihin natin yung mga pangalan nila, ma'am, para malaman din nila ang owners. Si former municipal councilor Adolfo Camo Jr., yung asawa ko po is si Manolito Tempreville, and then ako po. Ayan. Tapos, may best friend po akong isa na umuwi siya from Saudi. Nagmamanage din po siya ng cafe doon. So, yung mga technique kung paano mag-run ng cafe, sa kanya din po namin nakuha. Ayun. So, meron kayong mga mentors. Yes. Importante sa pagninegosyo yung meron kang mentor. Yes. Yung mga mag-guide sa'yo at magtuturo sa'yo. So far, ano yung mga katangian na meron kayong mag-asawa, kayong mga business owners, kaya tumagal kayo despite of the challenges that you face sa pagninegosyo? Siguro, ma'am, open kami lalo na sa mga comments and complaints ng mga kumakain po sa amin. Pero hindi po talaga maiwasan yung ma-stress kami, lalo na po kaming tatlo, yung nasa kitchen. Opo, nasa kitchen. Yung sa drinks po namin, ako po talaga. So, pag may complaint si customer na ganyan, bakit ganyan yung lasa, no choice ako. Ako lang, sarili ko lang ang pasisisi ko kasi wala ako, wala ako kasama sa mga drinks. So, yung kapatid ko po, and then yung asawa ko po, sila naman po yung sa kitchen. So, if ever man na may complaint, or kung any suggestion ni customers, naman po kami, open kami sa mga ganun para po mas ma-improve yung taste. Ayan. So, dapat open-minded pagdating sa business, and you're open to suggestions and comments kasi you will improve kapag ganun. So, kayo ba ay nag-aral pa, nag-training pa para mas lalo ninyong mapaganda ang serbisyo sa inyong cafe? O talagang you just trust one another dun sa mga na-iimbento ninyong mga menu and you just maintain the quality? Paano po ba? Trust lang talaga ba sa outcome ng ginagawa namin.
Pag halimbawa may na-invento kami, patikim sa family, yung mga nasa bahay. Pero minsan kasi, yung mga kasama sa bahay, kahit di masarap, sasabihin masarap. Oo, Ganun, may mga bumulain ganun ka. po. Oo, may mga Oo. ganun po. So, may mga friends din po kami na talagang sinasabi na pag hindi talaga masarap, hindi masarap. Oo. Yun po ang inaano namin. Pinagkakatiwalaan nyo sa feedback. Yes po, sa mga feedback. Uy, what's that? Ang Crackles? Crackles po siya, ma'am. Yan po, mahirap po ang supply niyan kasi from Manila pa siya. So, Ano ang Crackles? para siya, ma'am, yung yung tinapay na, ano ang tawag nito? Croissant? Croissant, ma'am. Oh. Yung croissant po, inano siya, linagay sa waffle maker, Mhm. na siya doon, tapos may topping sa ibabaw. So, crispy po siya, ma'am, sa labas, and then, Light sa loob. Yes, Oo. yes po. Ay, Sarap po siya. wow. Marami na po niyan dito sa, nagsiserve dito. Crackles. Yes, Crackles. Ayan. Yes, So, yung- croissant na waffle. Yes po, ma'am. Sarap. Picture pa lang. So, these are pastas? Ano po yan, ba ma'am? ito? Olives and cheese. Mhm. So, ngayon, anong bestseller nyo? Ano yung mabenta sa inyo? Halos lahat po. Pinakamabenta po sa amin, ma'am, talaga yung pasta po. And then, Mhm. yung tapa. Tapa and Yung, pasta. yes po. Yung tapa po kasi, ma'am, sariling timpla po namin. Yung asawa ko po yung gumagawa. I see. Okay. Wow! Ayan. May mga party packages. Ano po ang price range ng mga ito? From, ma'am, 500 to 2,500, ma'am. Ang mga party packages. So, sa mga may graduation ngayon, Yes po. pwede nang umorder and pwede nyo silang tawagan sa 0915 149-0031 para sa may mga mag-graduate, may mag-moving up. Ayan, hindi na kayo mapapagod magluto. Pwede na kayong umorder sa Alfonso's Cafe dyan sa mga taga-Tiwi. So, first time namin na mag-interview talaga, ma'am, ng taga-Tiwi, no? Thank you So, po. kasi gusto natin tulungan lahat ng negosyo dito sa probinsya ng Albay. So, kahit medyo nalate tayo ng konti, talagang napakasaya namin, ma'am, na nandito kayo para naman yung mga taga-Tiwi din ang mabigyan natin ng opportunity na maipromote ang inyong mga negosyo. Kasi yun ang layunin namin ng ating mahal na gobernador na si Attorney Edsel Grex Lagman, ang matulungan ng mga micro, small, and medium enterprises, yung mga pasimula pa lang na negosyo na kagaya ninyo, na mas makilala at mas mapromote hindi lang sa Tiwi, kundi sa buong Albay. Para kung sino man yung mga papunta pa lang doon, pabisita pa lang doon, o may plan pupunta doon, at least alam na nila kung saan sila pupunta. Ayan. So, this is something that we do for free. We do not ask for anything in return po. Galing sa puso na pagtulong ng Provincial Government of Albay. So, bakit po Alfonso's yung pangalan ng negosyo? So, yung pag-create naman po sa name, marami po kaming naisip na kung ano-ano. So, ma'am, nag-isip po kami na napakaraming pangalan. Ang ending po, pangalan po ng bunso kong anak. Siya, ma'am, bunso po sa lahat ng apo, both sides, sa amin and then sa asawa ko. So, yun na lang po ang ginawa namin kasi I parang see. mas siya, eleganteng tingnan. Oo, social, Alfonso. Social. Diba? Social. Yes po. Ilan na po ang anak nila, ma'am? 3 po, ma'am. 3. So, pag nag-branch out si ma'am, yung dalawa, para walang selos, Opo. no? O, branch out siya, isang Opo. anak naman niya yung ipapangalan na. Ayan. So, yung pala, ang pinanggalingan ng pangalan ng business. So, for almost a year na, no? Mag-1 year na. 1 year. Nakapag-ROI na po ba kayo? Sa totoo lang, ma'am, konti na lang. Konti na lang. Okay, kasi pa 1 year pa lang naman. Sa Ang 1 importante, existing, continuous, at nagsusurvive yung business. Yes. So, at hindi lugi. Ano? So, yun. Ano po yung mga marketing strategies na ginagawa ninyo? Number 1 po, ma'am, the quality of the food, the serving size. Yan po ang napaka-importante Serving sa amin. size, importante sa akin yun. Lalo na matakaw ako. Yes, Yan. ma'am. Yan po Serving talaga. size. Serving size po talaga. Mm-mm. Kilala kami sa... Generous serving. Yes po. Ang pasta po namin, 1 plate, kinukonsider nila na good for 2 na po. Ayun, tamang-tama yun sa akin. Yes po.
Okay. So, one serving good for two. Nasulit na sulit. Magkano naman po itong pasta na ito? Range po ng pasta namin from 120 to 175 pesos po. Ayun. So, pwede ng sharing. Not Yes, bad. 1 to 2 persons sa pala. Okay. Pero sa kagaya kong matakaw, okay na yan sa akin. So, ano po yung mga pasta na siniserve natin? Ano mga flavors po? Meron po kami, ma'am, na Castilian milkfish. Uy, ano yun? Ano siya, ma'am? Spanish, para siyang Spanish style. Ginamit po namin bangus. Ang source naman po namin, yung mga nasa gilid po ng daan, yung mga nagtitinda po dyan ng mga bangus. Yan po ang number 1 namin hinahanapan ng mga na supply ng bangus. Ayun. Kasi sila po yung hindi masyadong nakikita sa nabibilhan. Oo. So, nakakatulong ang Yes, negosyo ninyo sa ibang tao din. Yes po. Nakakatuwa. Tsaka yung mga cucumber namin, sa local po sa TV. Local sa upper, farmers. Yes po, sa upper Mhm. TV po. Very good. Ang galing nyo, no? So, you also support other businesses and yung mga farmers and yung mga struggling na mga small businesses na nasa lugar lang ninyo. So, napakaganda po ng ginagawa ninyo. Pagpatuloy nyo po yan. And of course, nakakatulong sa ekonomiya at sa livelihood at kabuhayan ng ibang mga pamilya. So, very good po yan. Ngayon po ba, ilan na ang inyong staff? Kayo 4 lang? Ay, 3? Opo, 3 po. Tapos meron kaming isa po na Server. cashier Uh-huh. slash waiter kasi maliit lang naman po kami. Mhm. And then meron po kaming on-call na 2. I see. Okay. So, ang galing. Sa una, kayo-kayo lang muna, Yes no? po, yes Habang nagpapalaki pa ng negosyo. Mhm. So, ayan. Basta importante, hindi kayo masiro sa isang araw. Yun na yun, di ba? Yes po. Okay, Yun goods talaga. na yon, yung may Goods na. kumakain lagi. How about the location po ng inyong business? Saan po yan tatagpuan? Malapit po kami sa TV Central School. Along the road lang po kami. Kung galing po kayo ng Legazpi, before po kami magsentro, makikita po kami sa gilid po kami ng TV Central School. Tiwi Central School. Yes po, landmark. Bago umabot ng simbahan. Yes po. So, para hindi magutom, pagpunta sa simbahan, daan na muna kayo kina ma'am. Kapag galing kayo ng Legazpi. Yes. Para pag ikot-ikot nyo doon, busog na kayo. Ayan. So, sa May TV Central School pala si Ma'am Loquite. So, sabi nyo, bahay nyo po ito? Hindi po, ma'am. Ay, hindi. So, rented po. Rented yung place. Okay. Pero doon na po kayo nakatira. Hindi po. Ay, hindi pa. Hindi pa. Parang nirent nyo lang yung place for the business. Opo, maliit po siya. Mm-mm. Maliit po talaga siya. Ano lang. Yung rental po okay naman. Okay naman yung po. price. Opo. Oo. Tinutulungan din po kami yung may-ari po kasi family friend po. Best friend po ng kapatid ko. So, Ayan. tinutulungan rin po kami. Okay. So, importante din yun, no, na i-consider yung location kung nagre-rent. Kasi, minsan, sa sobrang mahal ng renta, yun lang binubuhay ng negosyo. So, maganda yun na may mga kaibigan tayo na pwedeng makatulong sa atin para hindi tayo masyado mabigatan sa rent, no? So, sige. Ano usually yung mga nagiging struggles natin ngayon sa negosyo? Number 1 po, supply ng kuryente. Oo, Second, lahat naman nararamdaman yun, ano? Opo. And then? Second po is yung siguro pag kulang kami sa staff minsan. And then yun lang naman, as of the moment. Tapos yung Nagkikater na po ba kayo? nag-ano lang po kami. Events? Packs lang, ma'am. Nakapack Yung mga lang po. nakapack. Opo. Okay. Alright. Soon po. Soon. Ayan. Ipag-pray natin yan. Yes po, Malay mo. soon. Diba? Umabot tayo dun sa pwede na tayong mag-cater. Yes po. Ayan. Okay. So, yun. Kuryente nga naman, 'di ba? Para hindi lang naman dito sa Albay nararanasan yan, buong Pilipinas naman talaga. And malaking bagay yung kakulangan ng kuryente sa mga negosyante. Kasi may mga friends din ako ng mga owner ng food business. At yun talaga ang pinoproblema nila, lalo kapag may mga events sila. Yung mga freezer na hindi naandar, yung mga ano. So sana masolusyonan na nga Pangulong Bongbong Marcos Yes. ang problema ng Pilipinas sa kuryente, kasi malaking bagay po sa mga negosyante ang kuryente. So
ayun, tao, no? Manpower. Manpower. So, minsan. yes, sa mga pa-start pa lang na business. Kasi pag nag-hire ka, dagdag yun sa Opo. gastos. Ayan. So, ano pa, ma'am, yung mga struggles natin? Ano pa ba? Yun lang talaga. Yun lang naman ang nai-encounter nyo. Kuryente, tama, oo. Kasi po, Nasisiraan, kami. yan, yung mga Yun. stocks, Yung no? mga stocks po, talaga Yan. nasisira. Ayan, sana may mahanap na solusyon ng ating gobyerno dyan. Mahal din po ang gasolina ng generator. Yes, pag nag-generator, ang mahal din ng gasolina. Naku po. Sige, sana nga matuldo ka na ang problema na yan sa kuryente. So, nakakatuwa naman po, natulong-tulong muna kayo. Wala naman ba kayong nagiging problema sa business nyo pagdating sa trust, sa pagtitiwala sa bawat isa, kasi yung iba, pag magkakapamilya, magkakaibigan, nagkakaproblema, kayo po ba? Smooth sailing po ba ang inyong samahan? Yes po, yun yung maganda po sa amin kasi open kami. Minsan po talaga yun na stress kami sa isa't isa kasi may gusto akong ilabas, ayaw ng isa, may gustong, may ganun po talaga kami, hindi siya maiwasan. Pero at the end po, talagang nagkakasundo pa rin po kami kung ano yung nakabuti po ng business namin. Ayun. So, importante yun, no? Tiwala sa isa't isa. Ayan. So, paano nyo naman na-overcome as of now yung mga struggles na na-encounter nyo na yun? Yung kakulangan sa tao, paano nyo dinidiskartehan yung kuryente na mahina? Paano po bang ginagawa ninyo ngayon? Ang ginagawa na lang po namin, ma'am, pag talagang yung kuryente from yung mga 6 to 6, 8, yung mga ganyan na schedule, nagko-close na lang po kami. Nagko-close na lang po talaga kami. Kasi po yung place namin, mainit po talaga siya pag walang aircon. Oo. Tapos po, yung ibang mga food namin, kailangan po talaga ng kuryente. Oh my so, God. kino-close na lang po namin. Minsan naman po, talagang kung kailangan, sumusugal po kami. Pag, halimbawa, 6, darating yung kuryente, 5 o'clock, pinapapunta ko na yung mga staff. Tapos, 6 po, pagdating, talagang continue. Kahit, medyo mahirap nga naman na i-imagine ko, no? So, ayun, tulungan natin ang mga negosyante. Lakasan natin ang supply ng kuryente. Kawawa naman sila. Ayan, so lahat talaga. Hindi lang dito sa Albayan. Alam ko, buong Pilipinas na problema yan, no? Ay, sana maisip na nila kung anong solusyon natin dyan. Kasi malaking factor yung kuryente, yung supply ng kuryente. And of course, nadidiskartehan nyo na lang yung kakulangan sa tao. Siguro nagdo-double job, triple job na lang kayo. Yes po, yun madali lang naman po yun. Pero yung mga ganyan po na kuryente, hindi na namin po talaga hawak. Mako-control, yes. Hindi na namin Okay, mahirap ngayon. So sana nga, maayos na serbisyo ng kuryente. Yes. So, ayun, ano yung mga qualities na meron ng bawat isa sa inyo para tumagal kayo ng ganito, halos 1 year na sa business? Yung tipong kahit medyo hirap na kayo ay hindi nyo sinasara yung negosyo dahil dun sa mga qualities na meron kayo na yun. Number 1 po, mahabang pasensya. Mahabang pasensya po sa bawat isa. Disiplina po. And then, yung palagi po namin iniisip, yung pinagdaanan po namin para po makuha or ma-build po namin yung Alfonso's Cafe. Kasi po, hindi po talaga mahirap. Madali. Hindi po talaga madali. Mag-create sa menu pa lang, Diyos ko, grabe ng stress. Nag-away-away na lahat-lahat na nangyari na ang lahat. Pero then, eto, masaya kami sa ginagawa namin. Nakuha namin yung, sabi nga po ng ibang formula. Friends. Yes po, na nakuha ang patarama-tama. Patarama-tama na lang. Oo. So, ayun, ang galing. So, patarama-tama, tansya, tiwala, andyan na. Trust, oo, sige. So, nakakatuwa naman yan, ano. So, syempre, sa iba, disadvantage yung partner mo, asawa mo ang mo sa negosyo, pero sa inyo, nag-work naman. Nag-work naman siya. Ayan, nakakatuwa. So, ano yung mga pwedeng abangan ng inyong mga parokyano sa inyong negosyo? Meron ba kayong mga promos, may mga gig or whatever? Ano po ba yung mga kaabang-abang sa Alfonso's? Siguro po, yung mga bago namin ilalabas, marami pa po kami naka-line up. Kaya lang po, minimake sure po namin na mahirap po kasing maglabas ng maraming menu kung hindi po kung maaabala po yung quality ng ibang food. So,
sabi nga, slowly but surely, yun po, may mga marami pa po kami ilalabas na mga menu. Ongoing na po yung construction, sabi naming tatlo, ng mga menu namin. And then, sana po makahanap kami ng mas malaking place, yung mga nag-request po sa amin ng mga customers namin na good for at least daw 50 to 70 packs na place. Kasi po may mga nag-celebrate din po doon ng mga birthday, ng mga binyag. So, pag ganun daw po, na papagalitan sila ng iba nilang kapamilya kasi hindi naiimbitahan. So, ang ending, take out na lang po ng mga trays. Ayun. So, magandang sinyalis ito. Yes. Na merong gustong lakihan nyo na yung inyong lugar. Yes. Kasi nga, birthdays and special occasions na. So, pag dumating kayo sa ganung level, ibig sabihin, nagiging successful na talaga yung business. Ano? So, mas marami nang gustong kumain, word of mouth, advertising as usual. Pag natikman yung masarap yung pagkain at maganda yung service, i-recommend kayo. So, nakakatuwa na meron ng ganung plano ang inyong negosyo. Ayan. So, ano po ang advice niyo na maibibigay sa mga nagbabalak din na magbukas ng negosyo, nahihilig din sa food at parang kailangan lang ng konting push? Ano po ba yung advice na pwede nyo ibigay? Number 1 po, huwag susuko talaga. Kasi ako sukong-suko na ng mga una pa lang. Nakaka-stress talaga, yung stress nandyan na yan, yung problemang pagdadaanan nandyan na yan, kailangan mo na lang talagang lumaban. Saka po, maging experimental. Marami pong pwedeng gawin, kahit may makita ka lang sa kusina yung itlog, marami pong pwedeng gawin sa itlog. Kahit araw-arawin mo yan, iba-ibang putahe, marami pong talagang pwedeng gawin. So, parang po sa amin, ganun po yung nangyari. Nakita namin yung patata sa ref, ginawa namin, linagyan namin ng gravy, ng cheese, ng kung ano-ano, yun po, naging bestseller po siya sa amin. I see. Doon po kami nakilala. And then yung burger po, mahirap po gumawa ng patties, ng sariling patties, kasi yung patties po, kailangan siya firm. Kailangan hindi naghihiwa-hiwalay pag hinuluto. So, dami po namin ginawang experiment para po ma-perfect. Yeah. Kasi po, ginagawa po namin talaga ng way na yung ilalabas po namin na food, talagang sa amin po lahat, from raw, kasi nasabi na raw talaga as in. Scratch. Kumbaga kayo, invento nyo talaga. Hindi ba kayo nalilito doon sa dami ng o paano nyo minimaintain yung quality na parang, ito, parang natsambahan ko na masarap. Paano nyo natatandaan yun? Na i-replicate o gawin ulit? Ang ginagawa po namin dyan, ma'am, kasi hindi kami mahilig mag-lista, wala yan sa amin. Ang ginagawa po namin, yung lahat ng ingredients nilalagay namin sa table. Tapos, pag maganda yung outcome, tinitingnan na lang namin, ito ang ginamit ko, yan yung ginamit ko, kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Ganun lang po. Kasi may kusinero na dinumero ang bawat kilos. Yes. 1 teaspoon talaga yan. Ako naman proud na kusinera din. Mahilig din talaga ako magluto. Pero hindi ko alam kung ilang teaspoon ba yung nilagay ko. Tsamba-tsamba talaga yung timpla. So kayo ganun din. Pero skill din kasi yung cooking. Yes po. Kutob-kutob kutob-kutob na sinasabi. Tansya-tansya. Skill din siya. So, pag tinanong mo ako, kunyari may niluto akong masarap, tinanong mo ako, ano ingredients niyan, hindi kita masasagot. Kasi hindi ko alam kung ano pinagpupulot ko sa kusina, ilan yung nilagay kong toyo, ilan, para ganon din kayo. Yes po, ganon kami. Oo. So, but you maintain the quality and the taste stays the same. Meron kayong technique naman para gawing ganon. Yes po. Siguro po yung ganyan talent po daw talaga. Talent talaga yun. Oo, ang cooking, yung sa kusina. Hindi yan matatawaran. Yung pakiramdam, yung parang pakiramdam. Oo, nasa feeling. Ako naman sa amoy. Opo, sa amoy. Sa amoy. Na pag alam ko kung ano yung kulang pag naamoy ko. Or may ganun din ba kayo, yung pag naamoy mo, natikman mo yung isang luto, alam mo na kung anong mga nilagay doon? Yes po. Yung asawa ko mahilig kumain sa labas. Mahilig po kasi kami kumain sa labas. So, pag may natitikman kami, eto ang ginamit niya. Tapos, minsan, tinatry namin sa bahay.
Oo. Ganun po. Nilagyan to ng Oo. may ganito to. Opo. So, nare-replicate nyo, nagagaya nyo. Ayan, ganun din ako pag nagluluto. Oo. Kasi dati may business din ako na food. So, ganun ako magluto sa amoy. Tapos yung dila ko na-recognize niya kung ano-ano mga ingredients ang nandun. So, ganun din pala kayo. Skill and talent sa kusina. Ayan, nakakatuwa naman. So, sana talaga magtuloy-tuloy ang success ng inyong business. Bitin man tayo sa ating naging chikahan. Marami naman tayong napag-usapan at maraming natutunan for sure ang ating audience sa mga shinare ninyo sa atin. And we are one with you sa pag-hope na sana maging maayos na ang kuryente, ang supply. Para hindi na masyadong mahirapan ng mga negosyante. Hindi lang sa Albay. So, nakakatuwa. And you're a mom, so mumultitask ka. Nakakabilib naman. Tatlo ang babies. Ayan, nakakatuwa. So, yan. Para po sa mga may plano bumisita sa Tiwi, Albay, sa mga gusto pumunta dyan bago dumating ng bayan, if you're from Legazpi, mahahanap nyo na near the school ang Alfonso's Cafe. Kung gusto niyo ng mga kakaibang mga menu, kakaibang mga timpla ng mga pagkain, yung mga hindi niyo usually natitikman kung saan-saan, you can explore their food business, Alfonso's Cafe, Tiwi, Albay. So yung mga taga Tiwi po na gusto din ma-feature dito sa aming programa, hindi kami naniningil, wala kami hihingi, gusto lang namin kayong matulungan na makilala, you can get in touch with us at Ledipo Albay Facebook page, and gagawin po namin ang best namin na matulungan din kayo sa inyong mga negosyo. This is a free promotion, so please take advantage of it. Ito ay because gusto matulungan ng provincial government of Albay ang mga micro, small, and medium enterprises. Umunlad ang mga buhay, mas dumami ang mga negosyo para gumanda ang buhay natin dito sa Albay. So, ayun po. Maraming salamat po, ma'am, sa pagpunta ninyo dito sa aming programa. Ma'am Princess Joy Trembrevilla, owner of Alfonso's Cafe. Good luck po sa inyo at sana tuloy-tuloy na maging maganda ang outcome ng inyong mga pagod at sakripisyo. Thank you once again to our beloved Governor Attorney Edsel Grexlagman for always supporting the Ledipo office, and to Attorney Mary Luduca Castillo sa lahat ng PIO staff, sa Richard Bobbies, and sa mga staff ko sa Ledipo office, and to Brandon na nag-invite po sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat sa mga nanood sa amin sa live at manonood mamaya dahil busy pa kayo ngayon. Thank you so much in advance, and hope to see you again on Monday, same time, 10 a.m. to 11 a.m. here at the Ledipo Business Hour. Abangan niyo po ang aming 48th episode. Malapit na kami mag-50. So, nakakatuwa. Thank you so much again for watching. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you for sharing your time and expertise sa negosyo with us. Have a blessed week ahead. Bye-bye po. Thank you. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.